Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1491 hanggang 1500. Mabilis na nakipagkita sina Severin at Sofia kay Bowen at sa iba pang grupo bago lumipad ng magkasama patungo sa direksyon ng South Link City gamit ang kanilang mga espada. Makalipas ang isang araw, nag-window shopping pa rin sina Sheila at Diane sa South Link City. Nitong mga nakaraang araw ay nag-training sila ng husto kaya naman nagpapasalamat sila sa oras para magsaya sa araw na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay humigop ng kape si Sheila at sinabing, "Hoy Diane, hindi ba sabi ni Severin na halos 2 linggo lang siyang mawawala? 3 linggo na ang nakalipas, bakit hindi pa siya bumabalik? Anong problema? Miss mo na ba siya?" Tanong ni Diane na may kasamang mapanuksong ngiti. Agad na namula si Sheila. "Hindi. Nag-aalala lang ako sa kanya. Nabalitaan ko lang na ang Foggy Forest ay isa sa nangungunang 10 mapanganib na lugar. Kahit na puno ito ng espiritual na halamang gamot, puno rin ito ng masasamang tao at espiritual na hayop. At habang lumalalim ka, mas mabangis ang mga espiritual na hayop. Kaya paano ako hindi mag-aalala?" Si Diane, gayunpaman, ay tiwala sa mga kakayahan ni Severin, kaya ngumiti siya at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Hindi lang malakas ang pangangatawan ni Severin, kundi malakas din ang kanyang pag-iisip. Kaya sigurado akong magiging okay siya. At saka, kahit nga yung mga nasa Warrior King level ay nagpupunta doon para maghanap ng kayamanan, kaya ano kaya ang posibleng mangyari kay Severin?" Pagkatapos ng ilang sandali, idinagdag niya, "Pero iniisip ko kung nag-kiss na ba sila ni Sofia. Ibig kong sabihin, matagal na silang wala at magkasama, kaya medyo umunlad ang relasyon nila, di ba?" Natuwa naman agad si Sheila sa paksa. "Well, depende yan kay Sofia, sa tingin ko lang. Kung ako yon, gagamitin ko ng husto ang pagkakataon para akitin si Severin. Sa paraang iyon, wala siyang pagpipilian kundi ang makasama ako. Gagawin ko ang unang hakbang at itulak siya sa kama." Nagtaas ng kilay si Diane at nagtatakang tumingin sa kanya. "Wow, hindi ko akalain na magiging ganito kaka-wild. Alam kong ikaw yung tipong hindi titigil sa wala para maging sayo ang isang lalaki, pero parang minamaliit talaga kita, Sheila." "Sinasabi ko lang," nahihiyang sabi ni Sheila. "Pagdating sa totoong bagay, talagang kakabahan ako para gawin ang anumang bagay. Tsaka, tiyak na iisipin ng ibang tao na maluwag akong babae kung itulak ko ang isang lalaki sa kama." Natawa si Diane. Bigla siyang nakakita ng lumilipad na espada na papalapit sa kanila. "Wow, tingnan mo ang malaking espada." Hinayla ni Severin ang kanyang espada bago tumalon kasama si Sofia at itinago ang espada. "Nakita ko kayong dalawa na nag-window shopping dito gamit ang aking telekinesis power mula sa malayo." Nakangiting sabi ni Severin. Biglang napuno ng mga tao ang plaza. Lumapit si Bowen kina Sheila at Diane at sinabing, "Pagbati, Miss Sheila, Miss Diane." "Diane, Sheila, ito ang Hallmaster ng Capra Hall, si Bowen Lineker." "Pagbati, Mr. Bowen. Magkaibigan tayong lahat dito kaya maaari mong iwanan ang mga pormalidad." Nakangiting sabi ni Diane. Sa sandaling iyon, lumipad din sina Larry, Rachel at ang iba pang grupo nang makita nila ang lumilipad na espada ni Severin. "Hahaha. Parang naging makinis ang lahat, Supreme Leader," sabi ni Larry matapos makita ang lahat ng tao doon. "Pagbati, mga kapatid ng Capra Hall. Naghanda na kami ng isang lugar para sa inyong lahat na matutuluyan. May sapat na espasyo para sa lahat dahil hindi gaanong marami sa inyo." Pagkatapos nun, tumawa ulit siya bago nagpakilala. "Ako si Larry Don, ang Hallmaster ng Draco Hall. At ako si Mick Whitley, Hallmaster ng Moss Hall." Nakangiting sabi ni Mick. Isa-isa ring nagpakilala ang ibang Hallmasters. Sige. Huwag na nating siksikan ang lugar sa mga tao. Kilalanin ang isa't isa at dalhin si Mr. Bowen at ang kanyang mga tauhan sa kanilang mga silid. Miss Rachel, maaari mo bang i-book ang hotel para makapaghapunan tayo kasama ang lahat ng mga Hallmasters at Elders ngayong gabi?" Nakangiting tumango si Rachel. "Oo naman. Oo nga pala, may magandang balita akong sasabihin sa iyo.
At iyon ay may balita tayo tungkol sa Sushol. Nang marinig ito, agad na napangiti si Severin. Mabuti, mabuti. Hahaha. Sa wakas ay nakakuha na kami ng balita tungkol sa isa pang bulwagan. Ito ay tiyak na isang napakagandang balita. Sabihin sa amin, anong impormasyon ang nakuha mo? Pasimpleng ngumiti si Rachel at nauutol na sabi. Sasabihin ko sa iyo mamayang gabi kapag nag-iinuman tayo. Kailangan mong maglaan ng ilang oras kay Miss Diane at Miss Sheila ngayon. Matagal na silang naghihintay na bumalik ka. Hahaha. Sige, sige. Maiwan ko muna kayo para alagaan ang mga kapatid natin mula sa Capra Hall habang pupunta ako sa kanila. Sabi ni Severin. Pagkatapos noon ay umalis na siya kasama sina Sheila at Diane. Tara na, isa na tayong malaking pamilya ngayon. Sinabi ng ating Supreme Leader na walang Capra Hall o Canis Hall o Moss Hall kapag natipon na tayong lahat. Lahat tayo ay nasa ilalim ng Dracodeus Temple mula noon. Sabi ni Larry, nangunguna. Sa likod niya ay ang Hallmaster ng Gallas Hall, si Nancy. Sabi niya, matagal ko nang hinihintay na baguhin ang pangalan ng bulwagan ko. Hindi mo alam kung ilang beses pinagtawanan ng mga tao ang pangalan natin dahil naisip nila ang salitang bato sa apdo. Hahaha. Ganon din sa Moss Hall. Laging nagkakamali ang lahat ng tao na ang pangalan ng hall namin ay Mouse Hall. Pero mas maganda yata ito kaysa Galles. Sabi ni Mick. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Nancy na mapatingin sa kanya. Iyan ay tulad ng isang palayok na tinatawag na itim ang tukor. Hahaha. Hindi na yata ako dapat magreklamo tungkol sa Capra Hall noon. Sabi ni Bowen, nagiging pamilyar talaga sa gang. Kaya, may nangyari ba sa inyo ni Severin? Naiinis na tanong ni Sheila kay Sofia. Agad na namula si Sofia. Sheila, paano mo ako matatanong ng ganito sa sikat ng araw? Bakit hindi? Hinalikan mo ba siya o pareho kayo natulog sa kama ng magkasama? Oh, teka. Buntis ka na ba? Hindi na kay Mick si Sofia. Ang babaeng ito. Wala talaga siyang filter. Hindi ako makapaniwala na iniisip niya talaga na buntis ako. Lalong naging interesado si Sheila nang makitang pulang-pula si Sofia. Kaya alin doon? Sabihin mo sa amin dali. Hindi napigilan ni Severin ang tumawa ng malakas sa usapan ng mga babae, na nagudyok kay Diane na tumingin sa kanya. Halika na Severin, nahihiya siyang magsabi sa amin ng kahit ano, kaya sabihin mo sa amin. Siya ang pangatlong asawa ko kaya, syempre, napunta na kami sa lahat. Sagot ni Severin. Wow! Hahaha, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Binabati kita. Natatawang sabi ni Sheila. Pagkatapos noon ay tinapik niya si Sofia sa balikat at sinabing, hanga ako sa bilis mong gawin ang mga bagay-bagay. Maligayang pagdating sa pamilya, sis. Pagkatapos ng isang sandali, idinagdag niya. Oo nga pala, baka mas matanda ka sa akin pero ako ang pangalawang asawa, kaya may pangalawang sawsaw ako sa lahat, okay. Si Diane ay makakakuha ng unang sawsaw dahil siya ang unang asawa. Magkakasama tayong mabuti bilang mga asawa. Nahihiyang kinagat ni Sofia ang labi bago mahinang nagsalita. Oo, Sheila, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maging isang mabuting asawa ni Severin at mga kapwa-asawa niyo ni Diane. Hahaha. Magaling siya, sige. Masayang sabi ni Diane. Siya nga pala, may nangyari ba sa inyong lahat habang papunta sa Capra Hall? Ibig sabihin, matagal kayong nawala. Paano ninyo nahanap ang Capra Hall? Sabihin sa amin ang lahat. Curious na sabi ni Sheila. Halatang sabik na siyang malaman ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Bakit hindi muna tayo maghanap ng mauupuan doon sa coffee house sa harap? Mahaba-habang kwento kasi. Nakangiting sagot ni Severin. Nagkwentuhan at naginuman silang apat hanggang sa unti-unting nagdilim ang langit. Noon lang sila bumalik para sunduin sina Celine at Maurice bago sabay na pumunta sa hotel para maghapunan. Pagkakuha ng alak, sabi ni Rachel kay Severin. Supreme Leader, hindi namin talaga alam kung ano ang sitwasyon sa Sushol, pero nakakuha kami ng maliit na balita na sila ay matatagpuan sa isang lungsod na tinatawag na Littleton.
Biglang sumimangot si Rachel nang makarating sa susunod na part. Gayunpaman, wala kaming mahanap na lungsod na may pangalang Littleton sa mapa. Kaya, hindi namin talaga alam kung saan ito. Ngunit ang aming mga tauhan ay nakahanap ng isang lugar kung saan sinasabing mayroong isang bulwagan na tinatawag na Suswell doon. Littleton. Di ba doon tumutuloy si Mina? Tanong ni Severin na may gulat ng ngiti. Alam mo kung saan ito? Gulat na tanong ni Rachel. Lahat din, nakatingin sa kanya na may halong gulat. Hindi ko alam kung saan eksakto, ngunit alam kong alam ni Sofia. Alam mo ang mga madilim na lugar sa mapa. Well, maaaring walang anumang mga marker ngunit ang mga tao ay nakatira doon. Kunin ang reputab, halimbawa. Ilang nakatagong pamilya ang nakatira sa isang malaking lungsod doon, ngunit hindi ito makikita sa anumang mapa sa Dracodam. At iyon ay dahil ang isa ay kailangang tumawid sa isang napakalalim na bangin doon, na hindi makakarating ng maraming tao doon. Ayos lang. Hanggat may nakakaalam ng eksaktong lokasyon, maaari kong ipatigil ang mga tauhan ko sa paghahanap sa kinaroroonan ng Littleton. Napangiti si Rachel. Hihilingin ko sa aking mga tauhan na tingnan kung nasaan ang iba pang mga bulwagan. Ang Littleton ay isang isla na lungsod. Hindi pa ako nakapunta roon ngunit sigurado akong madadala kita doon. Ito ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng karagatan at aabutin ng humigit kumulang 3 araw sa paglipad upang makarating doon. Nakangiting sabi ni Sofia. Oh my God! Sa iyong natamong tagumpay, aabot pa ng 3 araw. Gulat na tanong ni Diane. Sobrang layo nito. Kumunat ang noo ni Severin. Sofia, binabase mo ang oras ng flight sa iyong bilis, tama ba? Hindi ko akalain na tatagal ito kung pupunta sa aking bilis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napangiti si Sofia at sinabing, hindi, binabase ko ito sa bilis mo. Aabutin ng hindi bababa sa 10 araw na oras ng paglipad kung aayon sa bilis ko. Sandaling nawala ng salita si Severin. Maya-maya, sabi niya. Tama si Diane. Napakalayo niyan. Hindi nakapagtataka walang marker para kay Littleton sa mapa. Gusto ko rin pumunta. Dapat kaya kitang sundan sa pagkakataong ito, di ba? Ibig kong sabihin, hindi naman delikadong lupa ang Littleton, di ba? Gusto kong makita ang dagat. Nasa sabik na sabi ni Sheila. Tuwang-tuwa si Diane. Ako rin, ako rin. Hindi pa ako nakakapunta doon. Dapat maganda ang tanawin sa daan. Severin, bakit hindi mo sila isama sa pagkakataong ito? Dahil sa kanilang kakayahan, mas kaya nilang harapin ang anumang problemang maaaring dumating sa kanila. At saka, hindi naman tayo pupunta sa kahit saan na delikado at mas maganda kung kasama sila sa daan. Sabi ni Sofia. Tumanggaw si Severin. Okay. Pwede rin kayong sumama. Pero, balak ko munang magpahinga ng ilang araw. Kailangan ko ring gumawa ng mas maraming alchemical pills. Kaya, kayong dalawa maglaan ng oras para mag-level up ng kaunti bago tayo umalis. Oo, ikaw ang pinakamahusay, Severin. Masayang sabi ni Diane. Nang makita ito, mabilis na sinabi ni Megan. Severin, ako. Gusto ko ring pumunta. Pwede mo ba akong isama doon? Sa tingin ko ay hindi magandang ideya iyon. Baka mas problema pa kaysa sa sulit kung isasama ka namin. Awkward na sabi ni Severin. Pinanlakihan siya ng mata ni Megan. Kahit ano pa ang iyong sabihin. Magpapasama na lang ako kay Benjamin kapag malaya siya. Hindi alam ni Severin kung matatawa o maiiyak, at sa huli, nagpasya siyang uminom ng kanyang alak ng tahimik. Pagkabalik nila sa mansyon, si Severin ay natulog kasama si Diane at nagkaroon ng pinakamasarap na tulog hanggang ngayon. Kinabukasan pagkababa niya ay pinagmasdan niyang mabuti ang narating nina Diane at Sheila. Hindi masama. Siguradong malaki ang naging pagpapabuti niyong dalawa sa loob ng 20 araw na wala ako. Level 2 Warrior King na si Diane samantalang level 1 Warrior King si Sheila. Hahaha. Masaya akong nakarating na kayong dalawa sa antas ng Warrior King. Nagkibit balikat si Sheila. Iyon ay walang sabi-sabi. Mahirap kami ni Diane sa pagsasanay habang ikaw at si Sofia ay naglalako sa labas.
Dapat kong sabihin, gusto ko ang kapansin-pansing pagtaas ng kapangyarihan ng mag-level up kami sa Warrior King. Ngumiti din ng malumanay si Dayan. Oo, hindi ako makapaghintay na subukan ang aking bagong kapangyarihan at pamamaraan sa isang espiritual na hayop. Severin, ito ba ang nararamdaman mo pagkatapos mag-level up din? Tumawa si Severin. Siyempre, normal lang na mag-isip ng ganyan. At saka, hindi ka lang magsasawang makipag-away sa isang spirit beast pagkatapos mag-level up, pero mararamdaman mo rin na parang hindi ka na magagapi pagkatapos ng isang pambihirang tagumpay tulad ng nangyari sa inyong dalawa. Oo, oh my God. Napakasarap sa pakiramdam ng magtagumpay ako sa antas ng Warrior King. Para bang nasa loob ko ang lahat ng kapangyarihan sa universo. Sabi ni Sheila, na lubos na sumasang-ayon sa kanya, na may mabilis na pagtango ng kanyang ulo. Matapos pag-isipan ito, napilitan si Severin na sabihin. Sa totoo lang, sa pagkamit niyong dalawa, ganap na kayong makakalabas ng lungsod para makipag-away sa isa't isa. Sa ganoong paraan, mahahasa ninyo ang inyong mga kakayahan habang nararamdaman kung ano ang kaya ninyo. Walang paraan na makakalaban ko si Dayan. Paano kung aksidenteng masaktan siya? At saka, hindi ko kayang patungan ng daliri ang isang miyembro ng pamilya. Agad na sabi ni Sheila, sumunod naman si Dayan. Tama siya. Hinding-hindi namin kayang labanan ang isa't isa. Hindi pa banggitin na, nasa antas pa lang kami na hindi namin makontrol ang nakuha naming baging kapangyarihan natin ng maayos. Kaya malaki ang pagkakataon na baka masaktan talaga namin ang isa't isa. Nang marinig ito, kumuha si Severin ng 2 second-grade low-rank alchemical pills at ibinigay kina Dayan at Sheila. Aalis tayo sa loob ng 4 na araw. Uminom ng mga tabletang ito. Parehong matatag ang level nyo kaya subukang mag-level up pa sa loob ng ilang araw na ito. Paano si Sofia? Hindi ba siya malulungkot kung hindi mo rin siya bibigyan ng pills? Tanong ni Sheila matapos inumin ang pill kay Severin. Tumanggaw si Dayan bilang pagsang-ayon. Oo, asawa mo kaming lahat kaya kailangan mo kaming pantay-pantay. Ngumiti ng pilit si Severin. Huwag kang mag-alala. Dapat mong malaman na hindi ako naglalaro ng mga paborito. Kakasulong niya lang at ang level niya ay nagpapatatag pa rin. Kaya, kailangan niyang maghintay ng ilang sandali bago magpatuloy sa kanyang level up na pagsasanay. Talaga? Ano na ang level niya ngayon? Curious na tanong ni Sheila. Siya ay level 6 Warrior Emperor na. Nakangiting sabi ni Severin. Siya nga pala, kailangan kong magsanay ng husto pagkatapos mong bigyan ka ng 2 tabletang ito. Dapat ay makakamit ko ang antas ng 3 santo kung pinuhin ko ang aking ika-5 baitang spiritual fruit. Sige. Pagkatapos ay magsanay tayo ng sama-sama at aalis tayo pagkatapos mong maabot ang level 3 saint. Masayang sabi ni Dayan. Tumanggaw si Severin at mabilis na bumalik sa sariling kwarto. Pagdating doon, kumuha siya ng isang Golden Sky Spirit Fruit at tiningnan ito, hindi niya maiwasang malunok ang kanyang laway. Super sweet ang amoy ng spiritual fruit kaya dapat masarap. Kumagad si Severin at agad na dinala sa taste bud heaven. Pagkatapos nito, nilamon niya ang natitirang espiritual na prutas at hindi nagtagal ay wala nang natira. Matapos ubusin ang Golden Sky Spirit Fruit, isang matatag ngunit nakapapawing pagod na enerhiya ang nagsimulang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ito ay kamangha-mangha. Ito ay malakas at nakapapawing pagod sa parehong oras. Ito ay magiging mas madali upang ipagpatuloy ang pagpipino. Matapos sumailalim sa isang buong pagpapahalaga sa enerhiya, agad na isinagawa ni Severin ang kanyang mga pagsasanay sa pagsasanay at nagsimulang sumipsip ng enerhiya. Unti-unting lumipas ang oras, at ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Severin ay nagsimulang tumaas. Ang espiritual na enerhiya ay naging mas matindi. Sa wakas, isang malakas na alon ang kumalat sa kanyang paligid, na agad niyang binawi. Nagawa kong maabot ang level 3 saint. Tuwang-tuwa si Severin. Hindi niya inaasahan na ang lahat ay magpapatuloy ng ganoon kasmooth, lalo na ang pagkakaroon ng sobrang lakas ng espiritual na prutas sa kanyang katawan. Bukod sa paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa level 3 saint, siya ay nakahanda upang makakuha ng isang pambihirang tagumpay sa mid-stage level 3 saint.
Gaya ng inaasahan, naging matatag ang pagkamit ni Severin sa level 3 Saint matapos niyang maabsorb ang lahat ng natitirang enerhiya mula sa prutas. Bahagya siyang nagulat nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang gabi na. Hihihi. Tiyak na lumilipad ang oras. Hindi ko akalain na magdidilim na pala. Hindi inaasahan ni Severin na magiging ganoon katagal ang proseso ng pagpipino. At muli, ang oras ay lumipas ng napakabilis sa tuwing siya ay nagsasanay. Pagkatapos ng ilang karagdagang pag-iisip, naligo si Severin at naghanda upang magtungo sa silid ni Sheila para sa gabi. Nang pinalawak niya ang lakas ng kanyang pag-iisip sa mga dingding, napagtanto niya na si Sheila ay nagsasanay pa rin ng husto pagkatapos matanggap ang tableta na ibinigay niya. Wala siyang pagpipilian kundi pumunta sa kwarto ni Sofia. Kumunat ang noo ni Sofia nang buksan niya ang pinto. Bakit ka nandito? Nagpalipas ka ng gabi kasama si Diane kahapon, kaya dapat kasama mo si Sheila ngayon. Total bumalik ka naman pagkatapos ng mahabang biyahe. Pumasok si Severin sa kwarto at isinara ang pinto. Nagsasanay sila, kaya ikaw na lang ang natitira. Bukas ng gabi ko kasama si Sheila kapag tapos na siyang magsanay. Nawalan ng imek si Sofia. Hindi niya akalain na sobrang energetic ni Severin na gagawa pa siya ng plano para sa darating na gabi. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit umaasa sina Sheila at Diane na maaari itong kumuha ng isa pang asawa. Walang alinlangan na dahil sa husay ni Severin sa kama. Naplano mo na ang lahat, hindi ba? Ngumiti ng pilit si Sofia. Pumunta siya sa gilid ng kama at umupo. Lumapit si Severin, nag-isip tungkol dito, at sinabi kay Sofia. Alam na ba ng tatay mo ang relasyon natin ngayon? May naalala tuloy si Sofia at hindi napigil ang magsalita. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutang banggitin iyon. Alam ng tatay ko, siya ay lubos na nasiyahan sa iyo syempre, pero may hinihiling siya. At ano kaya yon? Sumimangot si Severin at nagdududang tumingin kay Sofia. Ngumiti si Sofia at sinabing. Sinasabi niya na ang lahat ng iba pa ay hindi masyadong mahalaga, at hindi mo rin kailangan na magdaos ng kasal. Gayunpaman, gusto niya ng isang regalo sa kasal mula sa iyo. Inaasahan ni Severin na si Sofia ay magsasabi ng napakaseryosong balita sa kanya, kaya ang pagbanggit ng isang regalo sa kasal ay nagulat sa kanya. Nako, isang regalo sa kasal. Siyempre, ihahanda ko ito. Natuwa si Sofia nang pumayag kaagad si Severin. Nagpatuloy siya. Mataas ang hinihingi ng aking ama. Ang kondisyong itinakda niya ay kailangan mong bigyan siya ng 10 pildores na may 3rd grade low rank. Napangiti si Severin nang marinig iyon. Iyan ay isang napakamakatwirang kahilingan. Marami na tayong naipon na mga espiritual na halamang gamot sa panahong ito. Aayusin ko ang mga tabletang iyon sa mga darating na araw kung may librerag oras ako. Pagkatapos nating bumalik mula sa Littleton at makapagpahinga, bibisitahin natin ang iyong ama sa Stormy Moonsec. Masayang tumanggaw si Sofia at sumagot. Sige. Naayos na. Hindi napigilan ni Severin ang pagyakap sa kanya at paghalik sa kanya matapos makita ang kanyang maningning na ngiti. Nang sumunod na araw, natagpuan ni Severin ang kanyang sarili na may kaunting librerag oras at nagpa siya na gawing mga table tasks ang malaking dami ng mga pangatlong grado na medium rank na espiritual na damo. Sanay na siya sa ganoon, ngunit nilalayon niyang maging mas mahusay upang mas mahusay na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa 3rd grade high rank alchemist. Bukod sa paggugol ng oras sa kanyang pamilya at mga anak, inilaan ni Severin ang karamihan sa kanyang librerag oras sa pagpino ng mga table tasks. Sa pagtatapos ng araw, matagumpay niyang napino ang mahigit 30 3rd grade na medium rank na table tasks. Pagsapit ng gabi, tinungo ni Severin ang kwarto ni Sheila. Medyo nakaramdam siya ng kaba at nagtanong. Bakit ka nandito, ha? Ngumiti si Severin at lumapit sa kanya para may akap siya nito. Gusto kong matulog kasama ka kagabi, ngunit napansin kong abala ka sa pagsasanay at halos nasa bingit ng tagumpay. Napagpasyahan kong pumunta ngayon sa halip. Sumimangot tuloy siya at nagkunwaring hindi masaya. Anong problema? Hindi ka ba masaya na makita ako? Lumingon naman si Sheila at namumula ang sagot. Siyempre, masaya ako. Masaya ako na pinuntahan mo ako.
Namiss ka naming lahat habang wala ka. Nakaramdam ng init at malabo ang puso ni Severin. Hinalikan niya ang leeg ni Sheila at napabuntong hininga ito. Bahagyang nanginig si Sheila bago tumalikod at inikat ang mga mata kay Severin. Bakit hindi mo ako pinainit, bastos ka? Kailangan mo ba akong mahuli ng ganoon? Lalong naakit si Severin sa kanya nang makitang bahagyang galit ito sa kanya. Hinawakan niya ang balingkinitang baywang niya at sinabing, "Sige, sige. Bibigyan kita ng ganon susunod. Gabi na. Matulog na tayo, mahal." "Dapat ay ganyan." Sagot ni Sheila na namumula. Hindi nagtagal, binuhat ni Severin si Sheila at inihiga sa kama. Ang kapaligiran sa silid sa lalong madaling panahon ay bumaba sa matinding pagnanasa. Kinaumagahan, bumalik si Severin sa kanyang silid at sa wakas ay nagtipon ng mga materyales na binubuo ng 7 o 8 iba't ibang uri ng halaman. Sa wakas ay oras na para subukan ko at lumikha ng mga 3rd grade high rank na table task. Umaasa ako na makakagawa ako ng isang pambihirang tagumpay sa 3rd grade high rank alchemist sa lalong madaling panahon upang patuloy akong maghangad ng mas mataas. Sabik na inaasahan ni Severin ang kanyang tagumpay sa pagiging isang 4th rank alchemist dahil ito ay lubos na magpapahusay sa bisa ng mga tabletang ginawa niya para sa kanyang paglilinang. Ang mga 4th rank pill ay magpapahintulot sa kanya na mapabilis ang kanyang pag-unlad ng mas epektibo. Ang mga table task sa 3rd grade, habang nakakatulong para sa regular na pag-unlad, ay maaaring hindi kasing epektibo para sa kanya upang maabot ang susunod na antas. Kung hindi maingat na pinangangasiwaan, maaari pa nilang hadlangan ang kanyang pag-unlad. Napabuntong hininga si Severin habang naghahanda sa pagpino ng tableta. Gumagawa siya ng isang medyo prangka na 3rd grade high rank na tableta na nangangailangan ng mas maraming materyales kaysa sa 3rd grade medium rank na table task. Nabigo siya sa kalagitnaan ng kanyang unang pagtatangka, at ang kahirapan ay natural na mas malaki kaysa sa isang 3rd grade medium rank na tableta. Gayunpaman, hindi siya gaanong nag-aalala sa mga pag-urong iyon salamat sa kanyang sapat na supply ng mga materyales. Nabigo rin ang pangalawang pagtatangka, ngunit may ilang sukat ng pag-unlad. Naganap ang nangyari sa ibang pagkakataon sa proseso ng alchemical, at bumulala si Severin. Hindi masama. Nakagawa na ako ng ganito kalaking pag-unlad sa pangalawang pagsubok. Hahaha. Sa hitsura nito, dapat ay matagumpay kung ma-master ito sa pinakahuling bukas ng umaga. Nang maramdaman ang kapansin-pansing pag-unlad, nagkaroon ng kumpiyansa si Severin at nagpatuloy sa kanyang mga pagsisikap sa pagpino. Dumating ang pagsikat ng araw, at sa ika-11 pagtatangka sa pagpino, pawis na si Severin. "Bumangon ka," bulalas niya. Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha nang marahan niyang itinaas ang kanyang palad at inilabas ang isang tableta sa kanyang harapan. Tagumpay. Hahaha. Hindi masama, at perpekto din ang kulay. Tuwang-tuwa si Severin, sabik na ibahagi ang balita kay Sheila at sa iba pa. Gayunpaman, nagpasya siya laban dito pagkatapos ng ilang pag-iisip. Dahil nakamit niya ang tagumpay at nakamit ang katayuan ng isang 3rd grade high rank alchemist, naisip niya na makabubuting gumugol ng isa pang araw sa pagpino upang makaipon ng higit pa sa mga tabletang iyon para sa ama ni Sofia, si Burke. Ang sorpresa ay walang alinlangan na magpapasaya sa kanilang dalawa. Matapos maingat na itabi ang mga table task at magpahinga ng kalahating oras, nagpatuloy si Severin sa pagpili ng mga materyales para ipagpatuloy niya ang pagpino. Kinaumagahan, tatapusin na sana ni Severin ang kanyang trabaho nang hinanap siya ng hindi inaasahang bisita. Ang bisita ay isang magandang babae. Hinahanap ka ng magandang babae, pumasok sa kwarto sina Maurice at Judith, kung saan nakita nila si Severin na nag-aalmusal. Natigilan si Severin. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Isang magandang babae. Sino kaya ito? Ang mga hallmasters gaya ni na Rachel at Gracie ay magagandang babae, ngunit hindi sila maaaring tinutukoy ni Maurice dahil kilalang-kilala na nila ang pamilya ni Severin. Nakangiting sabi ni Judith. Hihihi. Hindi pa namin siya nakikilala, pero napakagandang babae niya, at medyo mapilit siyang makilala ka. Hindi napigilan ni Sheila ang pagbigay ng mapaglarong komento. Hihihi. Sino kaya itong babaeng to?
Bibigyan mo ba kami ng dahilan na nabangga mo siya noong nasa labas ka sa isang misyon? Pang-aasar ni Sheila na sumulyap kay Sofia. Namula si Sofia matapos marinig ang komentong iyon at parang ibinaon ang ulo sa buhangin na parang ostrich. Nilaibat ni Sofia ang mata niya kay Sheila at sinabing, "Okay lang ba kung iwasan mong pag-usapan ulit iyon sa hinaharap?" Nakakahiya. Walang pakialam na sumagot ni Sheila. Ano ang dapat ikahiya? Kung may gusto ka sa isang tao, ang pinakamagandang bagay na magagawa mo ay lapitan siya. Nagawa mong makuha ang puso niya sa huli, di ba? Hindi napigilan ni Severin na makaramdam ng magkahalong saya at inis sa katapatan ni Sheila. Hindi rin napigilan ni Sofia ang pagtawa, pero habang nakangiti siya, may pumasok sa isip niya at dagdag pa niya. Baka nakarating na si Miss Stephanie dito. Medyo matagal mo siyang kasama sa Foggy Forest, at nakipagsanib puwersa ka rin sa kanya para harapin ang Devil Gang. Posible, ngunit maaaring si Stephanie iyon. Nabanggit niya na aalis siya para sa isang misyon, at maaaring pumunta siya rito na may dahilan upang makilala ang isang matandang kaibigan. Masiglang sambit ni Sheila. Napag-usapan ni na Sofia, Sheila, at Dayan ang pangyayaring naganap sa Foggy Forest, kaya alam ng lahat ang pagtatagpo ni Severin kay Stephanie doon. Napangiti si Severin at nagpas siyang alamin kung sino iyon. Pumunta tayo sa labas at tingnan kung sino iyon. Parehong curious sina Dayan at Sheila habang sinusundan si Severin palabas. Pagdating nila sa pasukan, nakasalubong nila ang isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng sexy na pulang palda na, nang makita si Severin, ay napasigaw siya sa tuwa. Guro, guro. Sinabi ko sa kanila na ako ang iyong alchemy apprentice, ngunit wala ni isa sa kanila ang naniwala sa akin. Sabi nila na nag-iisa lang ang iyong lalaking apprentice at walang babae. Elsa. Ikaw pala. Ang tagal na nung huli ka naming nakita na akala namin hindi ka napupunta. Tuwang-tuwang sabi ni Dayan habang humakbang at nakipagkamay kay Elsa. Mukhang nataranta ang mga bantay sa gate. Tila nagtataka sila kung bakit hindi pa nila narinig si Severin na may ganito kagandang apprentice. Tumanggaw si Dayan at sinabing, "Oo, ang pangalan niya ay Elsa Lingard. Siya ang aking bagong apprentice, kaya huwag kalimutan ang kanyang mukha." Ngumiti ng nakakaloko si Elsa at nagpaliwanag kay Dayan. "Hindi ako tanga. Pupunta ako dito, umulan man o umaraw. Ang pagkakaroon ng isang Master 3rd Grade Alchemy Genius na tulad niya bilang aking amo ay isang bagay na magseselos sa sinuman. Desidido akong pumunta dito. Noong una ay naisipan kong pumunta ng mas maaga, ngunit naantala ng aking boss ang kanyang pag-aproba ng ilang araw bago tuluyang nagbigay ng kanyang pahintulot. Pagkatapos ay napagpasyahan ko na maaari ko ring bisitahin ang aking pamilya sa aking bayan dahil mayroon akong ilang oras na nalalabi, at sa kalaunan ay nakahanap ako ng paraan dito." Nakangiting sinabi ni Severin. "Mabutit nandito ka ngayon, nangako ako na tuturuan kita ng alchemy, kaya tutuperin ko ang aking salita at ituturo ko ang lahat ng aking kaalaman sa iyo." Nakangiting tanong ni Elsa. "Dapat ba akong bumili ng villa sa ibang lugar, o dapat akong manatili dito?" Medyo hindi nakaimik si Severin dahil sinasadya ni Elsa ang tanong na iyon kahit na malinaw na mas gusto niyang manatili doon. Ngumisi siya at sumagot, "Marami kaming bakanteng kwarto dito. Si Dayan ang mag-aayos ng isa para sa iyo." Lumiwanag ang mukha ni Elsa sa tuwa. Agad siyang gumawa ng magalang na kilos at sinabi, "Maraming salamat, Master. Pinahahalagahan ko ito." Mapaglarong ngumisi si Sheila at mapanoksong sinabi, "Ang iyong apprentice ay isang magandang babae. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagkakaroon ng isang kagandahan bilang iyong apprentice?" Sandaling natigilan si Severin sa pagsagot nito. "Ano ang nararamdaman ko tungkol dito? Napakalakas ng kanyang mental energy, kaya malaki ang posibilidad na mayroon siyang natural na talento sa alchemy. Sana ay maabot niya ang kanyang potensyal pagdating sa pag-unawa sa mga kapitaganan ng larangang ito." Napangiti si Dayan. Lumapit siya kay Elsa at sinabing, "Dumating ka sa tamang oras. Kung dumating ka bukas, malamang na kailangan mong maglakad ng ilang sandali para makabalik tayo dahil pupunta na kami sa Littleton." "Littleton? Anong gagawin niyo doon?" Kumunat ang noo ni Elsa.
Mukhang hindi siya pamilyar sa bagay na iyon, kaya lumilitaw na alam na niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa Littleton. Pagkatapos lamang magpaliwanag ni Dayan na hahanapin nila ang Sushol ay naunawaan ni Elsa ang kanilang layunin sa pagpunta doon. Hindi mapigilan ni Elsa ang mapangiti matapos marinig ang paliwanag. Pwede ba kitang samahan sa biyaheng ito, Master? Kararating ko lang, at hindi ko pa alam ang daan ko sa mga bahaging ito. Magiging boring din kapag walang tao. Natagpuan ni Severin ang kanyang sarili sa isang dilema. Ang pagdaragdag ng pang-apat na kasama sa paglalakbay, lalo na kapag naglalakbay na siya kasama ang kanyang tatlong asawa, ay maaaring maging komplikado ng mga bagay. Lalo na dahil gusto lang ni Elsa na sumama sa kanila para masaya. Bukod dito, ang pagkakaroon ng apat na babae na kasama niya ay maaaring makaakit ng ilang hindi gustong problema sa paglalakbay. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, ngumiti siya ng alanganin at sumagot. Marahil mas mabuti kung manatili ka rito. Ilang araw kaming wala, at maaari kang maglaan ng oras kasama si Megan at ang iba pa. Maaari kang palaging mamili sa kanila kung naboboring ka. Bibigyan kita ng ilang kaalaman sa alchemy na aking pinagsama-sama, na ipapakita ko sa iyo bilang karagdagan sa pagbibigay ng ilang mga recipe sa antas ng beginner. Sa ganitong paraan, makakagawa ka ng oras upang magsanay ng alchemy. Huminto siya at idinagdag. Ang alchemy ay hindi maaaring maging mahirap na hamon. Sa dedikasyon, eksperimento, at tiyaga, palagi kang makakagawa ng pag-unlad. Napagtanto ni Elsa na ang pagsali sa biyahe ay maaaring maging isang ikatlong gulong, kaya't malugod niyang tinanggap ang alok ni Severin. Sige. Dahil naging bukas palad ka para bigyan ako ng ilan sa mga mahahalagang recipe na ito, gagawa ako ng punto na tumutok sa alchemy dito. Tumingin siya kay Sofia at sinabi kay Severin. Siya nga pala, pwede mo ba akong ipakilala sa ilan sa mga tao dito? Paano kung magsimula tayo sa magandang babae na ito? Tumawa si Severin at sumagot. Oo naman. Ito ang aking ikatlong asawa. Tawagin mo na lang siyang Sofia. Ako si Elsa. Ikinagagalak kong makilala ka. Ngayon ay nakilala ko na ang lahat ng tatlong asawa. Bati ni Elsa na may mapaglarong ngiti. Tara na, Elsa. Dadalhin kita sa villa na matutuluyan mo. Pagdating sa pag-aaral ng alchemy, gusto mo ng tahimik na lugar para makatutok ka sa pagsasanay mo. Nakangiting sabi ni Dayan habang inaakay si Elsa.